Hello, hello. Good evening o good morning. Saan man tayo sa buong daigdig, mga kababayan. Well, please like and share and subscribe to my small channel, mga kababayan. Ang napili kong pamagat na pag-uusapan natin ngayon, mga kababayan, ay ang dalisay na pagmamahal ni dating President Ferdinand Edralin Marcos. Well, mga kababayan, ang dahilan kung bakit kong napili ang salitang dalisay na pag-describe sa pagmamahal ni dating President Ferdinand Edralin Marcos ay gusto ko munang paliwanag kung ano ang ibig sabihin ang dalisay na pagmamahal o ang dalisay na salita. Ang dalisay is isang pang-uri. Ang ibig sabihin, walang bahid o walang bahid na kaplastikan. Ang ibig sabihin ng dalisay. O sa English, pure. Kung baga sa ginto, pure gold. Walang halo, virgin na ginto. Ganyan tayo minahal ni dating President Ferdinand Marcos, mga kababayan. Ang number one na dahilan kung bakit kung sinasabi na dalisay ang kanyang pagmamahal, mga kababayan, ay ang noong 1973, April 9, 1973, mga kababayan, Marcos said, "My earthly good have been placed in the custody and for the disposition of the Marcos Foundation dedicated to the welfare of the Filipino people." Ganyan tayo minahal ni dating President Ferdinand Marcos, mga kababayan. Ginawa tayong tagapagmana sa kanyang kayamanan. Take note, mga kababayan, is only 56 years old nung ginawa na ang kanyang last will and testament na tayong mamamayang Pilipino ay tagapagmana sa kanyang kayamanan. Di nga ba karamihan ang mga gumagawa ng last will and testament o huling tagubili ay ang mga paugod-ugod na sa tanda na gusto niyang ipamana sa mga anak o apo para hindi magkaaway-away ang mga anak sa kanyang maiwang kayamanan. Pero si Marcos, mga kababayan, nobody's exemption, basta Pilipino, isa kang tagapagmana sa kanyang kayamanan. Ganyan tayo minahal ng ating President Ferdinand Edralin Marcos, mga kababayan. Bakit he's only 56 years old ay ginawa niya, mga kababayan, ang kanyang last will and testament? Alam niya, mga kababayan, his life is in danger. Maraming lumpo mga kalaban sa kanya. Una, mga Aquino, mga oligarkiya, mga bias na media at mga ibang religious group at ang mga ibang bansa na mayayaman. Dahil ayaw nila na tayo'y ginhawa, ayaw nila na matamasa natin ang kaginhawaan na gustong mangyari, Marcos, sa mga mamamayang Pilipino. At minsan din pinatunayan ni Madam Imelda na 100% totoo na tayo tagapagmana sa kanilang kayamanan, mga kababayan, nung ipinakita nila kay Mel Chanco ang 170 bank na Marcos deposited all over the world, mga kababayan, na billion dollars, ay sinabi ni Madam Imelda na it's for the Filipino and for the humanity. Bakit sinabi ni Madam Imelda na for the Filipino, mga kababayan? Dahil alam niya, dahil totoo ang
pinabulaanan niya lang yung kanyang last will and testament ni Marcos, totoo. Kaya, bakit sinabi na for the humanity? Not only for the Filipinos, but for the humanity, dahil sa Marcos last will and testament, mga kababayan, stated that 70% for the Filipinos and 30% for humanity. Yan tumpak ang sinasabi ng Madam Imelda. At ang katunayan, mga kababayan, minsan din pinatunayan ni George Bush during talk show sa US TV after the days after bombing of New York Twin Tower, mga kababayan. Nagsalita si President George Bush. He's a current president before sa Amerika. Minsan niyang tinanong, which is the richest country all over the world? With a smile, he answered, the Philippines. Bakit niya sinabi na tayo ang pinakamayamang bansa sa buong mundong, mga kababayan? Dahil ang kayamanan ni Marcos ay pinamana sa atin. Kaya natatawag pa rin tayo na pinakamayaman na bansa sa buong mundo. Dahil dyan, pinatunayan lang ni George Bush na totoo ang pamana ni Marcos. It's 100%. At si Karen Woods na formerly World Bank employee, pinatunayan niya rin Pilipino, ipinamana ni Marcos ang kanyang kayamanan sa Filipinos and for humanity. Pero bakit, mga kababayan, hindi natin natatamasa yung kayamanan na yan na gustong mangyari President Ferdinand Marcos? Dahil sa dambuhalang sindikato, mga kababayan, na hinadlangan si Marcos na maipamigay o matamasa natin ang kayamanan na yan, mga kababayan. Ang dambuhalang sindikato ay nagkakaisa. Bakit ko sinasabing dambuhalang, mga kababayan? Dahil mayaman na bansa, mga religious group, bias na media, oligarkiya, at napaniwala naman tayong mga Pilipinos na si Marcos, ang litanya nila, si Marcos ay mamamatay tao, magnanakaw, diktador. Yan ang litanya nitong dambuhalang sindikato na hanggang ngayon ay aktibo pa rin, mga kababayan. Pero please, wag na tayong padadaya uli o magpalinlang sa sindikatong ito para naman may tsansa pa na matamasa natin, mga kababayan, ang kayamanan. Yan. Lalo na't ngayon, lalaban ang kanyang anak na si BBM or President. Sana'y magkaisa tayo, ipaglaban natin, mga kababayan, at protektahan natin ang ating puto para matamasa natin o pag maging President si Marcos, si BBM, of course, may power na naman. Habol niya lahat ang kayamanan na para sa atin. Alam na ang mga Marcoses ay may puso na gusto nila tayong paglingkuran, pagginhawain. At siyempre, kasama na si Sara Duterte na
tulungan para maging sila ang magdating presidente at saka vice presidente, mga kababayan. Para huwag tayo palinlang uli, lalo sa tingklawan na number 1 na kasabwat ng sindikato, mga kababayan. Pangalawang dahilan kung sinasabi na dalisay ang kanyang pagmamahal, mga kababayan. Noong EDSA Revolution, walang masamang nangyari noong EDSA Revolution dahil sa kanyang puso nung gustong lumaban ni General Fabian Bell ang sabi, ayaw kong madamay ang mga inosenteng tao. See? Ganyan magmahal si Marcos sa mga tauhan, sa mga inosente. Bakit niya sinabing mga inosenteng tao ang nagsipag-rally? Dahil biktima lang ng panglilinlang, pinaniwala lang ng sindikato na ito na si Marcos ay masama, na si Marcos ay magnanakaw, si Marcos ay diktador. Kaya alam niya sa kanyang puso, malinis ang kanyang konsensya. Kaya sinabi niya na mga inosenteng tao dahil paniwala lang sila na walang katotohanan. Dahil ang konsensya nila ay malinis. Ganyan si Marcos, malinis ang kanyang konsensya dahil napakaganda ang hangarin niya sa bansa natin, sa mamayang Pilipino na lahat tayo ginawa. Alam ba ninyo, mga kababayan? Ang project din ni Madam Imelda noon ay nakakarating na rin sa mga probinsya, yung mga pabahay, yung bliss. Napakasayang, mga kababayan. Nung dinukot na sila, pinatalsik sa Hawaii, ang mga Marcoses, nakita ko yung mga project na hindi na natuloy, nakatiwang-wang at na-stop. Kaya maniwala ako 100% yung sabi ni BBM noon na kung hindi nila ginawa ang ganyan sa kanyang buhay, gaya ng tayo sana ng Singapore. Maniwala ako, mga kababayan, dahil ang blueprint ni Marcos ay nababasa ko na rin, nakikita ko na rin noon dahil nagtrabaho rin ako sa Maynila noon. Ang gamit ng mga sa realty, mga kababayan, ay ang blueprint ni Marcos. Kung magtinda sila sa bandang ganyan, o may LRT na papunta dito sa Las Piñas, ganun ang ginagamit. Yun ang pinapakita nila. Ang alam din ng mga buyer sa mga lupa o sa mga realty ay magkatotoo, pero hindi nangyari. In 30 years, hindi naman pinagpatuloy o itinuloy yung mga blueprint ni Marcos. Inantala ng sindikatong umalit sa kanya, mga kababayan. Nagkalit-silitsi ang bansang Pilipinas. At ang pangatlo, mga kababayan, kung bakit ko sinasabi na dalisay ang pagmamahal ni Marcos, ay nung nasa Hawaii na siya, nakiusap pa rin. Alam niya, pinatalsik na, pero ang kanyang puso ay nasa Pilipinas pa rin, for the Filipino people. Ang sabi, nakiusap kay Kur na kung maaari, mga kababayan, ang sabi, kung maaari, pagpatuloy mo ang Bataan Nuclear Power Plant. Dahil alam niya, nagiginhawa tayo sana kung may
ipagpatuloy ang power plant. Pero dahil ang pumalit sa kanya ay gusto niya tayong magpira, hindi pinansin mga kababayan ang nuclear power plant sa Bataan. Alam ba ninyo mga kababayan, ay minsan tumira rin ako sa Switzerland. Switzerland ay napakayaman na bansa pero may power plant city. Walang pinag-iba sa tatak ng Bataan Nuclear Power Plant. Alam ba ninyo, ang bahay ko na tinirhan, 45 days that I stayed there in Switzerland, mga kababayan. Pero diretso ang heater kahit napakalamig na bansa, winter noon. Diretso ang heater ng bahay. Doon ka na rin magsampay kung maglaba ka sa loob ng bahay. Natutuyo na rin dahil sa mainit diretso. Bakit? One time tinanong ko sa aking boss, bakit boss? Sa Greece ay nagtitipid tayo. Kung lalabas tayo, pinapatay ang heater, pinapatay ang hindi continuous. Sabi ko, tumawa lang ang aking boss. Sabi ko, dito sa Switzerland, mura lang ang kuryente dahil may planta o nuclear power plant. Yun, mga kababayan. Ang bansang Switzerland nagkaroon ng ganyan na mayaman na bansa. Kaya napakamura ang kuryente nila, diretso, walang patayan ang mga heater, mga kagamitan. Hindi kagaya na Greece na dahil mahal din ang mga kuryente sa Greece, nagtitipid din ang mga kahit mayayaman. Pinapatay ang heater pag-aalis, pagdating sa kanilang i-on, tapos pag mainit-init na papatayin ulit. Ganyan ang gusto sana ni Marcos, ginhawa tayo, mumura lahat sana, pero ano ang nangyari mga kababayan? Naging privatization ang lahat na pag-aari ng gobyerno nung pumalit si Kun. Pero mga kababayan, hindi pa huli ang lahat. Magkaisa tayo, itaguyod natin ang kanyang anak na si BBM at si Sara Duterte. Magkaisa tayo, ipaglaban natin, huwag tayong magpalinlang uli mga kababayan, para matamasa naman natin ang kanyang kagustuhan ng kanyang ama, na tayo'y Pilipino ay maging giginhawa. Our nation will be great. Hindi pa huli ang lahat mga kababayan. Ito na ang tsansa natin na iupo natin ang kanyang anak na si BBM. Alam natin mga kababayan, ang puso ng mga Marcos ay napakadagis. Minahal tayo ng tapat, kaya suklihan natin ng tapat. Ang napakasakit mga kababayan. Ang dami na humana sa mundong ito na hindi man lang natapasa ang gustong mangyari ating President Ferdinand Marcos. At hanggang dito na lang mga kababayan. Please, like and share and subscribe po ang aking simpleng channel, Noel Anayon channel. God bless us all. Take note, si Marcos ay only 56 years old nung isinalin ang kanyang kayamanan para sa ating mamamayang Pilipino. At huwag nating sayangin mga kababayan. Paglaban natin na tayo tagapagmana. Ipaglaban, supilin natin ang dambuhalang sindikato na pamumuno ng mga religious group. Huwag nating hayaan na mamayang pagpauli ang kasinungalingan. Thank you. God bless us all.